Siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Kasama ng intensyon ng mga nasa ibang bansa na kasama natin sa misang ngayon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng 1 buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng 1 buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa 1 kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba ng sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ang mapapait na gulay. Huwag niyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito, nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki.
maging tao o hayop man, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ng kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalapag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila pinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag, ang ibig ko hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga bashers po ba kayo? Yung permis na may naipipintas sa inyo, yung laging may nasasabi again sa mga sinasabi at ginagawa ninyo. Well, hindi po kayo nag-iisa. Maraming mga bashers. At unang-una dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 3 taon lamang niyang ministeryo publiko, kung pagsasama-samahin yung mga instances na nabash siya, baka hindi na natin mabilang sa dami. Nandiyan nabash siya, nang nangangaral lamang siya. Hindi ba't yan ay anak ni Maria? Sabi nila pambabash yun. Sapagkat nilalait nila
noon ng Panginoon. I'm sure nabash din ng ating Panginoon nang piliin niya, tawagin niya ang mga alagad niya. Lalo pat questionable ang reputasyon ng iba sa kanila. Nabash ang Panginoon nang siya'y makisalamuha sa mga makasalanan. Nabash ang Panginoon nang hawakan niya ang mga may seryosong karamdaman. Nabash ang Panginoon nang hindi niya kaagad pinagaling si Lazaro na kaibigan niya. Nabash ang Panginoon nang magpagaling siya ng araw ng pamamahinga. Nabash ang Panginoon sa Ebanghelyo ngayon sapagkat araw ng pamamahinga, kumitil ng uhay at kumain ng mga alagad niya. In fact, nabash ang Panginoon kahit mamamatay na lamang siya. Binash siya ng mga nagpako sa kanya, ng mga nagsuplong sa kanya, at ng salaring nasa tabi niya. Nabash ang Panginoon kahit patay na siya at muling nabuhay na. Nabash ang Panginoon mula noon, nababash hanggang ayon. Pero pansinin po ninyo, halimbawa sa Ebanghelyong narinig po natin sa araw na ito, ang reaksyon ng Panginoon sa pangbabash sa Kanya. Unfazed siya. Steady lang siya. Steadfast lang siya. Firm siya. Hindi siya nagmumukmok at mas lalong hindi siya pumabaluktot. Ganun sana ang maging reaksyon natin kapag nakakatanggap tayo ng pangbabash dahil sa mga mabubuting ginagawa at sinasabi natin. Hindi yung dahil sa pangbabash sa atin ay titigil na tayo. Tandaan po natin, ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ang isang sa mga primary weapons ng demonyo upang patigilin tayo sa mga ginagawa nating mabuti sa buhay natin sa mundong ito. Katulad ng sinabi ko nung nakaraang linggo, dinidilig ng demonyo sa pamamagitan ng mga negatibong salita ang mga binhi na nega na itinanim niya sa puso ng bawat tao. Kaya sa pambabash sa atin ng kapwa natin, dinidilig ng demonyo sa pamamagitan nito yung pagdududa natin, yung galit natin, yung pagkakaroon ng low self-esteem natin, yung mga pangit at nega sa puso natin. And that is why, kung tayo'y titigil na labang dahil sa pangbabash ng ating kapwa-tao, sinong panalo? E di ang diablo. Sinong talo? E di tayo. Sapagkat lubhang nagpa-apekto tayo. Sana tulad ni Kristo, huwag tayong masyadong paapekto sa pangbabash ng ating kapwa-tao. Nevertheless, isang malaking paalala naman ay ito. Bago tayo maging firm, unfazed, steadfast, bago tayo hindi magmukmok at hindi bumuluktot sa pangbabash ng ating kapwa-tao, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Sapagkat tandaan po natin na po pwedeng nagpapadala nga ang demonyo ng mga tao para i-bash tayo, upang sirain tayo. Pero po pwede rin namang ang Panginoon ang siyang gumagamit ng mga tao para i-bash tayo, upang itama tayo kung naliligaw na tayo, kung nagkakamali na tayo. Katulad ng parang pangbabash na pinagawa ni Yahweh ng Diyos kay David sa pamamagitan ng propetang si Nathan sa 2 Samuel 12. At bakit pinabash ni Lord si David? Dahil nakikiapi. So tandaan natin hindi lahat ng pangbabash ay galing sa demonyo. Pwedeng ang pangbabash ay galing sa Diyos. Hindi upang i-put down tayo, kundi upang ituwid, itama tayo. Science. Hindi nga ba nag-attempt siyang itama, lalo na ang mga Pariseo at Iskriba na sobrang yabang na nung kapanahunan niya. Hindi naman sa pamamagitan ng mga salitang maganda, di ba? Mapagpalat kayo para kayong mga nicho. Maputi sa labas, pero nang mga lingasaw, nabubulok sa kalooban ninyo. Mga plastic kayo. He did not correct them in a nice way. Gumamit siya ng mga salita na parang pangbabash
talaga upang sila ay itama. Kaya po pwedeng yung mga pangbabash sa atin ay galing din sa Panginoon upang itama tayo sa pagkakamali natin. Kasi naman ang tao kapag sobrang matigas na ang ulo at sobrang yabang na, kinakailangan kung minsan sigawan mo na at kinakailangan kung minsan pagbitawan mo ng mga matitinding salita na in an attempt na magising na sila. Nalungkot ako nung nakita ko yung viral video. Sino ba yun? Pura. Nang nagdamit siya ng Nazareno habang kinakanta ng parak yung panalangin na itinuro sa atin mismo ng ating Panginoong Hesukristo na napakasagrado para sa ating mga Kristiyano. May isa pa pala, nalungkot din naman ako nung mapanood ko yung isang video na yung ostya ay kanyang ginagawa ng food review. Na po pwedeng nagaya niya sa iba o siya ang ginaya sapagkat may mga gumawa na niyan, di ba? Pero ang pinaka-ikinalungkot ko ay nung sabihin niya na walang masama sa ginawa niya. Hindi siya magsasorry, hindi siya mag-apologize, hindi siya mag-explain. Indeed, nag-sorry naman, nag-apologize naman later on. Pero I don't think dahil nakonsensya siya sa ginawa niya. Kundi dahil palagay ko natakot lang siya na makasuhan siya. Kasi kahit naman nag-apologize na siya, mukhang ginajustify pa rin niya yung ginawa niya. At palagay ko, ang mas nakapag-fire up sa kanya para i-justify yung ginawa niya ay yung mga bashing na ginawa sa kanya. Na kung babasahin mo naman, karaniwan naman sa mga komento ng mga netizen ay hindi naman upang i-put down siya, kundi upang itama siya. I don't know, pero ilan sa aking mga nakita ay nagko-concentrate yung pangbabash, hindi sa katauhan niya, hindi pinag-uusapan dito yung gender niya. Hindi pinag-uusapan dito yung grupong kinabibilang. Hindi kundi yung mali na ginawa niya. And I don't think masama yung pangbabash kapag ito ay nakasentro hindi sa pagkatao, kundi sa ginawang mali ng tao. Yun naman yung pangbabash na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan kay David. Nakiapid kasi siya. Doon naggalit ang Diyos. Hindi sa katauhan ni David, kundi sa kasalanang ginawa niya na nakiapid siya. At sukdulang halos naging instrumento pa siya upang patayin ang asawa ng fulasisi o kabit niya. You see, ito yung sinasabi natin mga kapatid, hindi lahat ng pangbabash ay galing sa masama. Basta, gumamit lang din ng mga maayos na salita. At basta, sumentro lamang din, hindi sa katauhan ng ating kapwa, kundi sa kanyang ginawang pagkakasala. Hate the sinner, loves the sinner, eka nga. Pero paano nga ba natin masasabi na tayo ay nasa tama? At paano natin ma-avoid yung akala mo tama ka pero nasa mali ka na pala? Una dapat, yung ating mga ginagawa ay naayon sa totoong tama. Na ang Diyos ang nagtatakda, hindi ang tao. Hindi po pwedeng ang maging tama ay ito yung pakiramdam ko, ito yung expression ko, ito yung gusto ko . Po pwedeng ilusot pa yung expression. Pero kung napansin po ninyo yung sinabi ni Pura, yun yung isa ring paraan niya para to cope up or to heal yung parang pangit na naranasan niya kasama ng mga ka-church niya. So, may elemento ng tampo, ng galit, ng hinanakit. And I don't think yun ang tamang paraan para doon. Sapagkat you don't conquer evil with another evil. You conquer evil with good. At sapagkat may mga nadadamay na walang kinalaman sa nagawa sa ating kasalanan. Na sa palagay ko ay yun yung pangalawa na paraan upang malaman natin kung tayo ba'y nasa tama o mali na. Sino bang naapektuhan? Tama naman yung sinasabing lahat tayo ay makasalanan. Pero sigurado ko na sa mga naapektuhan, meron diyang ang kasalanan ay konti lang. Meron diyang banal lang talaga. Meron diyang mabuting tao talaga. At yun yung mga naapektuhan nung video ni Pura. Yung mga wala naman ding kinalaman sa kung ano ang nagawa sa kanyang kamalian.
Malalaman mong nasa tama ka kung ang nagre-react sa ginawa mo ay yung alam mong lantarang masamang tao, may ginagawang kabalastugan. Yun, alam mong nasa tama ka, nasa mabuti ka. Kasi ang nagre-react ay nasa panig ng masama. Pero kung ang nagre-react ay mayroong mga taong mabuti naman, banal naman, wala namang kinalaman sa mga ginawa sa ating kamalian, yan ang isang napakalaking palatandaan na tayo'y nasa kamalian. Besides, ang mas nasasaktan sa ating mga ginagawang kamalian ay yung wala naman ding kinalaman sa mali na ginawa sa atin ng ating kapwa kung sino man yan. Halimbawa, kung gagantihan mo ang pagiging unfaithful ng asawa mo, hindi naman siyang mas masasaktan, kundi yung mga anak ninyo na wala namang kinalaman sa pagiging unfaithful sa iyo ng asawa mo. Kung gagawin mo na masama yung kapatid mo na gumawa ng masama sa iyo, hindi naman ang mas maapektuhan ay yung kapatid mo na gumawa ng masama sa iyo, kundi yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa masamang ginawa sa iyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Kung ipakukulong mo yung isang taong pwede mo namang patawarin kahit papaano, sinong mas maapektuhan? Hindi naman yung ipakukulong mong nagkasala sa iyo, kundi yung pamilya niyang umaasa pa dyan. Kaya't ang mas naapektuhan kung minsan, kapag mayroon tayong ginagawang kamalian, ay yung wala namang kasalanan. So doon natin makikita na tayo'y nasa kamalian. Mga kapatid, ito sanang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang ha. Kung meron tayong mga bashers at nasa tama tayo, ang ginagawa natin ay yung tama lang according sa standard ni Kristo at hindi nating mga tao, go on, gawin mo lang. Huwag kang matatakot, huwag kang babaluktot, huwag kang magmumukmok. Nasa tama ka, gawin mo yan. Pero, pakiramdaman mo kung ang mga bashers mo ay, ang intensyon ay tama ka naman, at ang mga nagsasabi sa iyo ay mga mabubuting tao naman, na silang mas nasasaktan sa ginagawa mo at pinaninindigan mo, ibig sabihin nun ay nasa kamalian ka. So, hindi mo dapat panindigan ang kamalian mo. Makinig ka sa mga ginagamit ng Diyos upang itama tayo. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutulog. may magagawa ang Alam kong diringkin ng Diyos ang samuk, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samok. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuk, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat anak ang niya. samok. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samuk. kung di rin ng Diyos ang samok. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makita ang mga dapat kong gawin at panindigan sa buhay. Huwag akong maging alipin ng aking yabang, ng aking pagiging makasalanan. Huwag akong mas magmarunong kaysa iyo. Ituon ko ang aking sarili sa pinakadapat kong gawin, pinakadapat kong sabihin na sa iyo lamang matatagpuan sa iyong piling. Tulungan mo, Panginoon, na magbago rin ang mga tao na ipinagdarasal namin. Makita nawa nila ng aming mga sinasabi sa kanila
Bagamat kung minsan ay nasasaktan sila, ay aming paalala upang itama lamang sila. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos yan ang pagkatatanggap. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero konting tiyaga pa at magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari. Kung lalapit kay Jesus, hindi sasayangin ng Panginoon ang mga ginagawa mong mabuti. At nasa panig kanyang lagi kapag kayo nasa totoo at mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Away, dali ng iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong dambana. At tulad na palimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat na namahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at rangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasabong bayan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagtusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, nanawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang mga mahal nating yumaon. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdibong naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawagin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaysa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Yakap ang kainan at ay itulog ko, limutin ko, dilim ng nagdaan, dinggin bawat dalangin, tuluan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayan nuna'y makakamtan kung ganang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagignapanan, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa amin, na aming pinagtiwang, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nag-apaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung meron po tayong pinagdarasal na magbagong buhay, tayo ang taong mahalaga sa atin, magdebosyon po tayo sa mahal na Birhen ng Lasalet sapagkat ito ang pangunahing mensahe niya nang nagpakita siya, pagbabalik loob sa Diyos. Salamat po sa mga suporta na binibigay po ninyo sa patuloy na paggawain ng ating simbahan, ang ating bell tower, ang ating souvenir shop, ang pagpapabakod, ang pagpapagate, at yung Chapel of Saints natin, plus
yung rectory o yung tahanan ng pare. Maraming pong salamat sa mga binibigay niyong panalangin at tulong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapanhan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdal linis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kabantay. Dakilain ng kanyang alam, purin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na mapagmahal at Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon,
at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Kasama rin ang intensyon ng mga kapatid nating nasa ibang bansa, nasa ibang lugar na kasama natin ngayon sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalam naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ng karunungan na bagamat lubhang makapangyarihan ang Diyos, pinaiiral niya ang habag sa kanyang paghatol dahil naunawaan niya ang kahinaan ng tao. Tinuturuan din niya ang mga taong maging mahabagin at magbigay ng pagkakataon na magsisi. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang tulong ng Espiritu Santo sa ating pagtawag sa Diyos. Ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makakausap sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, Ari siya ng mga aba. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting bini ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Si Haring Frederick ng Prussia, ito po ay isang kingdom dati sa Germany, ay nagdesisyon isang araw na exterminate lahat ng Maya, ibong Maya, sparrows sa kaharian niya. Ito'y matapos niyang makita isang beses na may mga Mayang kumakain sa mga trigo na pananim niya. Naisip niya at nakapag-conclude na siya na mga Mayang ito ang responsable kung bakit kumukonti ang kanyang ani. And so at once, he ordered their extermination. At nagbigay pa siya ng pabuya, malaking pabuya, sa bawat isang Maya na mapapatay ng mga taga-Prussia. Kaya ang mga Prussians, suddenly, naging mga mukhang mga hunters pala. Kasi naghunt na sila ng mga Maya. And then, soon enough, there were no longer sparrows in their land. Tuwang-tuwa naman ang hari sapagkat wala nang mga Mayang namumuisit sa mga pananim niya. Pagkalipas ng isang taon, mas sumakit ang ulo niya sapagkat biglang dami naman ang mga uod at mga lokos, mga balang. Anong dahilan? Sapagkat wala nang mga Maya na kumakain ng mga uod at balang na yan. At ang mga uod ang balang na yan ang siyang sumisira naman sa kanya mga triguhan. Sa sobrang laki ng lugi, kinailangan pa nilang bumili ng mga Maya sa ibang bayan, sa ibang kingdom. Because they realize na bagamat may dulot na perwisyo, malaking tulong din pala ang mga ito. Ang sabi nga po ng hari tungkol dito, "Nagkamali ako. Tama lang palang may mga Maya. Alam ng Diyos ang ginagawa niya." Narinig po natin mga kapatid sa ating binasang ebanghelyo, ang talinghaga ng mga damo at trigo. Ang mga trigo ay sumisimbolo sa mga mabuting tao, samantalang ang mga damo ay kumakatawan sa mga masamang tao. Narinig natin ang suhestyon
ng mga utusan sa may-ari ng triguhan. Bunutin na po natin. Parang yung suggestion natin kung minsan, kahit sa ating isipan lang, na sana Lord, lipulin mo na yung mga masasamang tao na yan. Well, tandaan po natin mga kapatid, na sa kasalanan ng tao, sa buong mundo, ang Diyos ang pinakaunang apektado. Kung naiinis ka, mas naiinis siya. Kung naiiyak ka, mas naiiyak siya. Kung nagagalit ka, mas nagagalit siya. At kung naisip mo na sana wala na ng masasamang tao sa mundong ito, palagay ko minsan ay naisip na rin niya yan. Pero kung bakit hindi niya hinahayaan na mangyari ngayon yan, ay sapagkat meron siyang magandang dahilan. And whether we like it or not, alam niyo po ba, nakasama tayo sa dahilan na yan. Si Alexander Solzhenitsyn ay isang Russian writer and historian na nanalo ng Nobel Prize in Literature noong 1970. At ang isa sa kanyang mga naisulat ay yung librong ang title ay The Gulag Archipelago. Ito ay 3-volume work na nagsasaad ng mga karumal-dumal na karanasan niya. At ng marami pang ibang presong kinulong noon kahit walang sala sa Soviet prison. Dito inilahad nila kung papaano tinorture sila, kung papaanong binastos sila, kung papaanong ginutom sila, kung papaanong itinuring sila na parang hindi mga tao. Sa librong ito, lalo pat siya naman ang may sulat, napakalaki ng chance ang sabihin niya, at least sa isang pangungusap lang, na silang mga mabubuting tao noon, na wala namang mga sala noon, ay pinahirapan, tinorture, binastos, itinuring na parang hayop ng mga masasamang tao noon. Pero alam po ba ninyo, na sa kabila ng kanyang mga pangit na karanasan, ganito ang sinabi niya. Pakita natin sa slide. If only it were also simple, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. Nagpatuloy siya, but the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. Sa sinabi niyang ito ay parang sinasabi niya, sana ganun kasimple na hatiin lang ang mga grupo ng tao sa dalawa. Dito mabuti, dito masama. Hindi ganun kasimple. Sapagkat kung tututuhanin natin ang pagdi-divide, lahat maapektuhan. Inasmuch as sa puso ng bawat tao, may masama at mabuti. Ang bawat tao sa kanyang puso ay hindi purong trigo. Meron din tayo mga tumutubong damo. Kaya, wag natin agad sinasabi, sana wala na lang masasamang tao sa mundong ito. Sana lipulin lamang ng Diyos ang masamang tao sa mundong ito. Be careful kasi baka madamay tayo. Parang yung isang ginang na isang araw ay naguhumiyaw sa kanyang asawa kasi ninakawan daw sila ng kasambahay nila. Napakawalang inday na yan. Ninakawan tayo, sabi sa kanyang asawa. Sabi naman ng mister niya sa kanya, ano ninakaw sa'yo? Sumagot siya, yung tuwalyang kinuha natin sa Manila Hotel. Magnanakaw din pala. Parang yung ibang todong makareact sa ginawa ni Pura. Kung saan nagsuot siya ng parang Nazareno habang inaawit ng parak, yung panalangin sagrado para sa ating mga Kristiyano. Grabing makareact, pero hindi naman nagpapakabuting tao. Inaawit talaga ng taimtim. Yang ama namin na yan, na may lyrics na sundin ang loob mo, pero hindi naman sumusunod kay Kristo. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, pero hindi naman nagpapatawad ng kanyang kapwa-tao. Pag mo kami ipahintulot sa tukso, pero ikaw itong lapit ng lapit sa tukso. O hindi ba blasphemy rin ito? Hindi ko po sinasabi na wag na tayong mag-react kapag may nakikita tayong mali. Mas mali yung hindi tayo magre-react. Ang sinasabi ko, wag tayong huhusga ng tao. Ang husgahan natin yung maling ginagawa, hindi yung karakter o pagkatao ng tao. Sapagkat kapag tayo nang husga ng tao, inaalis na natin ang pag-asa nito na magbago. Tama namang ang damo kailanman ay hindi na pwedeng maging trigo kahit ano pang gawin mo. Pero ibahin natin ang tao sapagkat ang tao sa grasya ng Diyos
bigyan mo lang ng sapat na oras po pwedeng makapagbago. Father, ang dami ko nang binigay ng tsansa sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko, sa taong ito na nasa isip ko. Wala Ayaw pa rin magbago. Anong gagawin ko? Baka pwedeng tayo na lang ang magbago. Ha? Oo. O hindi ba't ang sabi natin kanina, hindi naman purong trigo na nasa puso ng bawat tao. Meron din tayong mga damo. Meron ding mga nakatinim dyan na negatibong tinanim ng dyablo. Yun ang sinabi natin nung nakaraang linggo, di ba? Kaya nga ka naiinis Kaya nga ikaw nagagalit Kaya nga masyadong maraming naiisip ikaw na pangit o nasasabing pangit dun sa tao. Hindi lamang dahil sa masasamang ipinapakita o sinasabi ng tao, kundi dahil sa hinahayaan mo ang dyablo ay diligin ang mga negatibong elemento sa puso mo sa pamamagitan ng taong ito na kinaiinisan mo. Kaya sana, alisin na rin natin kahit yung mga damong yan na nakalagay sa ating kalooban. Yung damo na galit, yung damo na inis, yung damo na pagiging very self-righteous na yan. Alisin na natin yan. At malaki ang maitutulong ng pananatili ng mga taong nagtitrigger ng mga negatibong bagay na yan sa ating kalooban. You see, tama namang hindi maganda para sa isang trigo na mapaligiran ng mga damo. Pero, on the other hand, maganda rin naman, lalong-lalo na kapag namunga na yung trigo, na siya napapaligiran ng mga damo sapagkat mas makikita mo yung bunga ng trigo. In the same way, mahirap mapaligiran ng mga masama o not so good people kapag nagpapakabuti tayo. Pero dun matetes at dun mas susubok o dun mas magiging authentic o dun mas magiging matatag ang ating pagpapakabuting tao. Kasi isipin po ninyo paano mo masasabing mapagmahal ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong mahirap mahalin? Paano mo masasabing mapagpasensya ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong masarap patayin? Paano mo masasabing mapagpatawad ka kung hindi ka makaka-encounter ng taong dapat mong patawarin? Paano mo masasabing ikaw ay totoong mabuting tao kung hindi ka natukso kahit papaano na maging masamang tao? Don't get it wrong. Hindi ko sinasabing lumapit tayo sa tukso. Ang sinasabi ko ay kung kapiling na natin yung mga tukso, yung nang-iinis sa'yo, yung nagtetest ng pasensya mo, yung nakapag-papagalit sa'yo, kasi asawa mo, anak mo, kapatid mo, kapiling mo, katrabaho mo, kasamahan mo, kaibigan mo. Ayun ang sinasabi ko. Gamitin mo yung okasyong yon para mas maging authentic, mas maging tunay, at mas maisagad mo pa ang iyong pagiging mabuting tao. After all, kahit na sabihin natin, Father, gusto ko rin namang maging masaya. Sa langit, wala naman tayong magiging disposisyon na, kundi ang walang hanggang saya. Kaya naman, bago tayo maging masaya sana, tayo maging banal muna. Higit pa sa tayo ay maging masaya, ang gusto ng Diyos, tayo ay matulad sa Kanya at makatutulong. Kung tulad ni Jesus, mapapaligiran tayo ng mga taong sumusubok sa ating pagiging mabuting tao. After all, mga kapatid, at tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, darating naman ang panahon ng anihan. Darating ang panahon na ihiwalay tayo sa mga taong ating kinaiinisan o mga taong tayo ay pinahihirapan. Either sa buhay dito sa lupa o buhay sa kabila. Pero habang hindi pa nangyayari yon, tiis-tiis muna. Hayaan mo na huwag kang pasamain ng mga masasamang nararanasan mo. Hayaan mo na unti-unti sa pamamagitan ng mga taong ito na sumusubok sa pagiging mabuting tao mo, unti-unti mawala yung mga natitirang damo sa puso mo para tayo'y tuluyang matulad kay Kristo. Pasasaan ba't pagdating ng araw ay masasabi mo, alam talaga ng Diyos ang Kanyang ginagawa. Ito sana ang hilingin nating biyaya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging mabuting tao sa kabila ng mga pangit na nararanasan ko, sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan ko, sa kabila ng mga hirap na nararanasan ko. Tulungan mo kong huwag mapasama ng mga masasama at pangit kong karanasan. Tulungan mo kong mas magpakabuti pa, mas umunawa, mas magbigay, mas magmahal, mas magsakripisyo pa. Tulungan mo ko sapagkat may mga pagkakataong hindi ko na talaga kaya, pero sa tulong mo, hindi ako mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Ihintayin ko pa rin ang pagbabago ng mahal ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin at willing ako na kahit ako ay magbago, yung mas umunawa, mas magmahal, mas magsakripisyo. Hallelujah! Baguhin mo rin ako. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari. All things work together for the good of those who love Him. Ibig sabihin, even the bad things, even the not so good things, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kahit yung mga pangit at masamang bagay ay po pwedeng magdulot ng magaganda sa iyong buhay kung lalapit kay Jesus, kung nanaisin mo na matulad kay Jesus. Kahit kamatayan ay magiging muling pagkabuhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paririto tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
ay narito ang akatinapay rasakan mo, anyo'y magiging dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay pag-aalalay, ngayon ay sisilan, pangarap at tinapay ay bebendisyonan, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo, dalang masasalamat ng puso mong tapat, piling sa iyong masipag, biyaya sa lahat, ngayon ay natitig ang banal naghihintay, sumasamo ang alayong tuhod. Hatid sa iyong dambana, alay na ihanda, dalay masasalamat, nasa iyo rin nakulang, masdan ang iyong likhaan, kami bigyang pansin, nalituhod, pakumbabang, ikaw ay sambahin. Dala si Kristo, ang Kordero, nagligtas sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtitibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basabasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong mga kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Buo ng malasakit ang anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Yumuko tayo saglit, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kaming sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ng nakdaan, hindi mawagkalangin, buwan ng puso ay sa pag-ibig mo. Ligayang mulay makakamtan kung liyaya'y makakamit ang pag-ibig mo sa iyong palatanggapin. Sulong sa tamang landas, sunman sa daan
ng kaligtasan. Nag-aangat sarili maihandog, inawag ko narito at tumugon, lingapin, bigyan ng lakas. Mabuting pastol ka, ilaw kang tatanglaw. Ginoon, yakap mo, kahinaan mo, taglay, inulot mo, imutin ko, dilim ng nakdaan, dinggin bawat dalangin, uruan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Higayang tunay makakamtan kong alam. Panginoon, yakap mo ang kahinaan ko, taglay, inulot mo, limutin ko, dinakdaan, dinggin bawat dalangin, uruan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, langin ng puso. Gayang tunay makakamtan hanggang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na idudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us, and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikipaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong, lalo na kasama rin natin mga taga-ibang lugar
na through our online live stream ay nagpapadala rin ng kanilang mga tulong sa pamamagitan ng GCash and bank account. Maraming salamat po. We assure you na bawat sentimong binibigay po ninyo ay napupunta sa simbahang ito. Sa mga paggawain natin tulad ng bell tower, yung pagpapagate natin, yung souvenir shop, yung Chapel of Saints, pati yung rectory o tahanan ng pare. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo kasamang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapatid. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsindang sa malinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inihaalay ang pag-ibig na walang hapag. Thank you po.